1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan. Sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, reyna ng Miss Globe pupunta uli sa Pilipinas para umattend ng, syempre, Binibining Pilipinas Coronation Night. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Dahil, syempre, ang bongga ng Binibining Pilipinas dahil imbitado ang mga reyna kung saan ang national pageant na from international pageant na lalabanan ng mga girls na mananalo sa Miss Globe at saka sa Miss International. And then, ayun, nakakatuwa kasi syempre, ang Miss Globe from Thailand ay andyan nga pupunta para sa coronation ng Binibining Pilipinas para masaksihan kung sino nga ba ang susunod na reyna ng Binibining Pilipinas Globe na ilalaban nga dito sa Phuket, dito sa Thailand. And then of course, I'm so excited. Pero alam mo sa totoo lang, hindi ko pa makita kung sino talaga ang mananalong Miss Globe for now, Miss Globe Philippines. Pero nandoon ako sa excitement na kung ano ang ipapakita ng Binibining Pilipinas. At sana, syempre matuwa ang reyna ng Miss Globe sa mapapanood niyang production ng Binibining Pilipinas. Eh syempre, once you are Binibini, you're always Binibini. Pero ang may experience niya dyan, kung gaano mag-cheer ang mga supporters na from the Philippines. Diba? Kasi wala yun dito sa Thailand. Yung ingay, yung pasabog talaga ng mga tagahanga at sumusuporta sa mga kandidata. Yun yung mapapanood niya dyan sa Araneta for sure. Diba? And good luck, syempre, sa Binibining Pilipinas. Pero, syempre, hindi lang naman ang Miss Globe ang inimbitahan nila dahil kahit ang reyna from Miss International ay dadalo din sa coronation ng Binibining Pilipinas. O, di ba, ang bongga. Imagine mo, reyna sa Miss International, ayon ay pupunta sa Binibining Pilipinas. Hindi lang naman to first time, taon-taon. Alam nyo guys, yung bata ako, sabi ko, sana sana maimbitahan yung reyna ng Miss Universe sa Binibining Pilipinas. Kasi nga, di ba, dati nandoon yung Miss Universe. And then, sabi ko, sana nandun din yung Miss International. Sana sama-sama sila lahat. Pero ngayon, guys, sa totoo lang, dream come true. Dahil, napanood ko rin na inimbitahan ng Binibining Pilipinas ang reyna ng Miss Universe, di ba? At hindi lang yon. Ngayon nga, di ba, kung titignan mo, kahit yung mga reyna from Miss International, tapos reyna from Miss Globe, kaya nilang pagsamahin. At uso na yun ngayon, di ba? So, sa isang pageant, parang 3 reyna ang naiimbitahan kasi 3 coronation. Ganong kabongga. Di ba? Anyway, so happy ako for Miss International. Happy din ako, syempre, para sa reyna ng Miss Globe. Good luck and wish all the best. At sabing ganun, nagkita daw uli si Mirna Esguerra at saka ito nga si Miss
Colombia na Miss International. Oo nga, nakita ko nga yung video nila. Diyos ko, para silang miss na miss nila ang isa't isa. Pero syempre nakakatuwa, di ba? Parang yung connection, yung friendship na nabuo doon sa international pageant ay dala-dala nila ever, 'di ba? Parang halimbawa si Atisa at saka si Vina, 'di ba? Nagkita sila pero ayun, bongga, 'di ba? Ganon. Anyway, so congratulations. At para naman sa sumunod natin, chika, Mr. Global winner na si Dom Corilla, bigong makapasok sa top 20 ng finalist ng male category para sa Century 2 na Super Buds. Mama Sam, tingin mo dapat hindi na ba sumali si Dom Corilla dahil parang nag-downgrade daw ang Dom? Well, ako naman, wala namang masama kung itinaray ni Dom at wala din namang mawawala sa kanya kung hindi siya nakuha sa top 20 kasi mananatili pa rin naman siya Mr. Global. Parang lang yan, yung Mr. Global din dito. Yung recently, sumali sa The Face. Hindi naman nakuha bilang finalist doon sa The Face. Hanggang screening lang. Imagine mo, yun present title holder. Yung ni Dom. So, hindi sa lahat kasi ng oras, yung mga nag-title na, ay parang feeling nila, pag sumali sila sa ganitong pageant, magiging madali na lang yan sa kanila. At ayun na nga, makokoronahan na sila or makakapasok na sila kung saan man sila sumasali uling pageant. Mali po yung pananaw na ganon. Kasi ito ay another competition. Siyempre, ipapakita uli nila yung kanilang galing daw sa organization, kumbaga back to zero yan. At mag-expect ka na pwedeng yes, manalo, pwedeng no, mawala sa eksena. So, dalawang klase lang ang competition, winner at saka hindi. And then, ayun nga. So, medyo nakakalungkot kasi nga hindi nga siya napili. Pero wala naman tayong magagawa, di ba? But, doon ako na may tiwala naman ako kay Dom na kaya niyang gumawa ng ibang bagay na mag-grow at mag-shine like a diamond star siya. Di ba? So, yun. Good luck kay Dom. Nako, napakabait kaya ni Dom. Ang hindi ko naman kasi maintindihan kay Dom, bakit nga naman pa sumali siya dito sa Century 2 na ang alam ko mag-artista na siya. Kailangan ba ng pera? Charot. So, yun. So, laban lang, Dom. Nakakaloka ka. Pero ito ang sumunod na chika. Kagabi na naganap na ang sashing ceremony dito sa Miss Supranational. At syempre, lahat inabangan ang mga eksena ng mga candidates. Pero ito ang tanong. Sabing ganon, bongga daw ang eksena ni Miss Cambodia dahil ang ganda-ganda daw at panalo daw ang gown na suot. So, Mama Sam, tingin mo si Miss Cambodia nga ba ay isa sa mga tinik para sa laban ni Katrina Ligado dito sa Miss Supranational? Diyos ko, nakakaloka, no? Kung si Indonesia nga, hindi ko masabing tinik, di ba? Anyway, ang nakikita ko sa Southeast Asia, syempre lahat naman yan magaganda, lahat naman yan malalakas. Pero parang feeling ko, ang talagang maglalaban lang sa Southeast Asia ay si Philippines at saka si Indonesia. Nawala na nga kasi si Thailand, di ba? Kumbaga parang dalawa lang talaga, si Philippines at saka si Indonesia. Sila lang yung nakikita kong malakas pagdating sa Southeast Asia. Kaya hindi imposible ang isa sa kanila ay makarating sa top 10 at maging Miss Supra Continental Asia. Asia Pacific, 'di ba? May mga ganon-ganon. Tapos, yung isa ay pumasok sa top 5 at maging runners-up. Alam naman natin na ang isa dito So ngayon, hindi ko nakikita si Cambodia ang isa sa mga mapipili doon na makarating sa top 10 at makarating sa top 5. Hindi ko ina-underestimate yung kakayahan niya, pero sa nakikita ko lang parang feeling ko hindi. And then, good luck na lang kay Cambodia, di ba? So, yon laban. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo pambato ng Venezuela ay kabog nga ba ang beauty dito sa Miss Supranational? To be honest, maganda siya, pero may mga nakikita akong mas maganda kaysa sa kanya.
Ang feeling ko, pagdating sa Latina, I think Dominican Republic, isa sa mga nakikita kong malakas at maganda. And then, ayan, si Venezuela, medyo umaariba din. Pero kasi yung styling niya, parang ganyan at ganyan. Hindi ko nakikita na parang siya ang isa sa mga kabog ang beauty. Kasi para sa akin, kabog ang beauty ni Miss USA, di ba? Ni Miss Brazil. Oho, ayan talaga yung mga nakikita ko na pwedeng kumabog ang beauty. And then, malaman natin kung paano to eksena ng bonggang-bongga si Venezuela. But, I think yung presensya niya, yung kanyang character, na ilalabas niya ng bonggang-bongga. And I hope na sana magustuhan ng organization. So, laban lang. In fairness, matangkad siya. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, possible daw na maging winner dito sa Miss Supranational ay si Miss Indonesia at saka si Miss Mexico. Mr. Mexico, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Tingin mo silang dalawa nga ba ang magiging top winner? Mexico at saka Indonesia naman para sa female queen. Well, ang masasabi ko ay mangarap ka. So, yan. Anyway, hindi ko alam. Depende sa magiging laro. Depende sa magiging eksena niya. Depende kung kakabog nga ba ang Indonesia or hindi. So, siguro magtiwala na lang siya doon sa galawan niya, sa eksena niya. Hindi ba niya nakikita ang daming magaganda dito? Di ba? So, sa dami ng mga magaganda, good luck sa kanya kung maka-eksena siya ng bonggang-bongga. Pero, nakikita ko naman, energy, yes, maganda ang personality ni Indonesia kasi alive na alive at nakikita naman natin na umaariba. Si Mr. Mexico naman, hindi ko pa siya nakikita na gumalaw kasi wala pa naman siya dito sa pageant ng Mr. Supranational. So, alamin natin kung magpe-penetrate nga ba ang pambato ng Mexico. But for me, type ko dito sa mga Mr. Syempre si Mr. Philippines. So, di ba? Lalayo pa ba tayo? And then, si Indonesia, try your best. So, di ba? Nakakaloka kasi si Indonesia So, feeling niya, ang dami-dami magaganda. So, para naman sa sumunod natin, chika, tingin mo, Mama Sam, back-to-back win nga ba ang Brazil ngayong taon na to dito sa Miss Supranational? Well, ang masasabi ko kay Miss Brazil, maganda siya, Diyosa, at may kakabog ang beauty. Di ba? Totoo naman. Diyos ko, nakita ba ninyo yung beauty niya? Sobrang winner. Winner talaga. So, hindi ko alam kung paano niya ipapanalo ang Supranational at medyo mahirap yung hamon sa kanya kasi nga back-to-back to, di ba? So, baka kasi mag-back to the backstage ang eksena. Charot. Pero hindi, maganda talaga si Brazil. From the beginning pa lang nang nanalo yan sa sa Brazil ng Miss Supranational, ay nagustuhan ko na kagad yung beauty niya. At ngayon na nandirito siya, actually nakalimutan ko Pero yun, nakita ko yung photos niya, sabi ko, yes, Brazil isa sa mga talagang Diyosa at winner ang ganda. So, kung magba-back-to-back sila, okay lang sa akin kasi maganda naman talaga ang pambato ng Brazil. Pero, depende pa din yan sa magiging eksena at galaw niya dito sa kompetisyon ng Miss Supranational. Kaya, good luck kay Brazil. Di ba? So, wish all the best. Ayun yung the best. Di ba? At malaman natin yan. Pero ito, may nagtataray at may naghahamon. Dahil ang pambato ng Myanmar sa Miss Eco, ay nandirito na, sa Miss Cosmo pala. Sa Miss Cosmo ay nandirito sa Pilipinas para maghanda sa kanyang laban sa Miss Cosmo. So matagal-tagal pa ang Miss Cosmo. Kailan ba ang Miss Cosmo? Sa December hanggang January. Pero papansin to si Miss Myanmar dahil parang ate sa kalalaban sa Miss Universe. So, di ba? Nakakaloka. At nagtitraining sa Pilipinas. Cosmo ang lalabanan, tapos sa December pa ang laban. Okay sana kung ang pumunta ay si Miss si Miss Universe. So maiintindihan ko. Pero siya talaga papansin. Pero syempre
hindi dapat kumbaga para hindi dapat tayo makampante dahil sa ipinapakita ni Cosmo ay yung determinasyon niya na manalo ng Miss Cosmo. And I think ayun yung target niya. Eh di dapat yung kandidata natin yung din yung target, di ba? Na alam mo yon. And I hope na sana nagkita na sila ni Bella Ismael. So sana si Bella din marunong din maglaro. Alam niyo sa totoo lang ang problema kasi din kay Bella, hindi marunong maglaro. So dapat marunong din siya maglaro. Dapat yan mga ganyan co-candidates niya yan. Ano ba naman yung bisitahin niya? Kilala naman niya si Ian. Pwede naman niya tawagan, no? Ian, nandyan pala si Sabihin mo, imimit ko siya for coffee. Alam mo yan, yung mga tipong ganon. Siyempre, strategy game ang tawag doon. Na dapat dumidikit ka sa mga malalakas para alam mo kung ano ang paghahanda na ginagawa nila. Ganon, nakakaloka. Anyway, so good luck and wish all the best para dito kay Miss Myanmar sa laban niya sa Miss Cosmo. Papansin, no? Ang tagal-tagal pa ng laban eh. Buti sana kung November na, tapos nagtitraining siya. Okay yun. Pero ngayon pa lang, ngayon, July, sa kalalaban sa Miss Grand, no? Di ba? Nakakaloka. Anyway, so good luck sa kanya. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, pambato natin sa Miss Supranational. Sinabihan ng mga ilang netizen na malamya daw. Nakukulangan nga sila sa energy ni Katrina Ligado. At ayun nga ang nakikita natin problema ngayon sa kanya. Panalo ang kanyang damitan, panalo ang styling, panalo ang beauty, pero kulang daw sa energy. Siguro dahil may jet lag or pagod ang lola mo. So, doon nga daw sa live niya, ay may nagsabi sa kanya, nag-comment na ang lamya ng eksena mo. Ako, to be honest, okay yun na sinabi na ng at nabasa niya. At least ma-realize niya na, ay, ang galawan ko pala dito, hindi pa pala palong-palo. So, ako naman, nandoon naman ako, lagi ko naman sinasabi sa inyo, mas maganda nagsimula doon sa baba, pataas. Pero sana, attitude din, kumbaga parang, ikaw ba naman, gugustuhin mo ba naman ang magiging trabador mo ay malambya? Di ba? Syempre hindi. So, hindi ko maintindihan kay Katrina Ligado. Actually, may experience naman na siya na lumaban siya sa international pageant at alam niya kung ano ang meron sa mga reyna. At alam mo kung gusto mo maging reyna, dapat aware ka doon, di ba? Kung ganda, may ganda. Kung styling, ay panalo. Dahil lahat naman ng sinusuot niya ay winner. Kahit naman dito sa sashing, panalo din ang suot niya, di ba? So talagang ang winner. Pero syempre, dapat nandoon pa rin siya na dapat yung tindig, dapat the way kung paano magsalita, the way kung kasi pag nagsalita na siya, nako po, ayun nga, medyo nararamdaman mo yung pagod niya. So, siguro pagod sa biyahe at siguro naman nakatulog-tulog na siya. Etong sa mga susunod na araw ay makikita na natin na mas bongga, mas panalo, mas winner ang ipapakita ng pambato natin dito sa Miss Supranational Competition. But for now, intindihin din natin na parang siguro dahil nga ganun yung nararamdaman niya sa katawan niya ay hindi niya maipalo ng bonggang-bongga. Parang ako lang din yan. Kapag wala ng energy, talagang wale talaga. Pero kapag may energy naman, na yun nag-uumapaw. And I hope na sana magkaroon ng bonggang-bonggang energy etong si Katrina Ligado para maging kompleto na ang lakas niya para sa laban niya dito sa Miss Supranational. So, mahaba-haba pa naman yung oras. Meron pa silang mga 2 linggo mahigit para sa coronation. So, ibig sabihin, marami pa sila magiging eksena at ganap na kailangan nating abangan. So, panalo ang styling from day 1, mula nung umalis siya sa Pilipinas, hanggang sa makarating siya dito sa Supranational yesterday. Siyempre, yesterday, ang dami kagad photoshoot sa mga sponsor. Pagkatapos, ayun. So, siguro wala pa talagang pahinga yung ate mo. Kaya, medyo wala pang sa mood. Pero malay naman natin, di ba? Biglang boom, di ba? So, watch na lang tayo sa kanya.
at suportahan natin ang ating pambato sa mga magiging eksena at ganap niya dito sa Miss Supranational 2026. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.